Wala nang puwang ang isang tulad mo sa pamamahay na ito. Lumayas ka bago ko patawagin ang mga security upang kaladkarin ka palabas. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang hapit na lason na humihiwa sa katahimikan ng malawak na mansyon. Sa ibabaw ng hapagkainang gawa, sa mamahaling nara, nakakalat ang mga litratong kuha sa dilim at ilang piraso ng papel na pilit nilang pinalalabas na katibayan ng isang kataksilan. Napatigil ang kamay ni Tala sa hawak niyang sandok. Sa loob ng kusina, kanina pa siya abala sa pagluluto ng paboritong sinigang ni Rafael. Ang usok na lumalabas mula sa palayok ay may dalang bango ng sariwang sampalok at luya. Isang amoy na sumasagisag sa pag-ibig na ibinuhos niya sa loob ng 3 buwan nilang pagsasama bilang mag-asawa. Ngunit sa sandaling ito, ang init ng kalan ay tila naging yelo na nanunuot sa kanyang mga buto. Dahan-dahang binitawan ni Tala ang sandok. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa gilid ng palayok ay tila isang babala na hindi niya pinakinggan. Tumingin siya kay Rafael na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar. Ang lalaking sinumpaan niyang pagsisilbihan habang buhay ay nakatungo lamang at hindi magawang tingnan ang kanyang mga mata. Rafael, magsalita ka naman. Pagmamakaawa ni Tala, ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunang parang may nakabarang tinik. Alam mong hindi ko magagawa ang ibinibintang ng mami mo. Hindi ko ninakaw ang mga recipe niyo. Ipinagluluto ko kayo dahil mahal ko kayo. Enough of your lies, Tala. Muling bulyaw ni Doña Esmeralda. Huli ka na sa akto. Nakita sa mga gamit mo ang blueprint ng bagong produkto ng Balderrama Foods at huwag mong gamitin ang anak ko para kaawaan ka. Marahil ay iyan din ang balak mo, kaya ka nagpabuntis para magkaroon ng kapit sa yaman namin. Nanigas ang buong katawan ni Tala nang marinig ang huling sinabi ng matanda. Automatikong napunta ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan kung saan namumuo ang isang munting buhay na wala pang malay sa kalupitan ng mundong kinatatayuan nito. Tumingin muli siya kay Rafael, umaasa sa kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang boses ni Rafael, nang sa wakas ay magsalita ito, ay tila isang malamig na hampas ng hangin na pumatay sa huling ningas ng pag-asa ni Tala. Mom is right, Tala. I tried to trust you, but the evidence is right here. I can't let my family suffer because of my choice. Please, just leave. Ang mga salitang yon ay parang mga kutsilyong pumuputol sa bawat hibla ng puso ni Tala. Ang sakit ay hindi lamang basta hapdi, kundi isang unti-unting pagdurog na nagiiwan sa kanya ng pakiramdam na parang nawawalan siya ng hininga. Ang paligid ay tila nagbago ng kulay, naging malamlam at puno ng anino. Ang mansyong dati ay itinuturing niyang tahanan ay biglang naging isang malaking kulungan na may mga pader na gawa sa puot. Wala sa sariling kinuha ni Tala ang kanyang lumang bag, ang kaisa-isang bagay na dala niya mula sa probinsya. Sa loob nito ay ang isang muong kahoy na regalo ng kanyang ina bago siya lumuwas. Hindi na siya nagabalang magmakaawa pa. Ang bawat hakbang niya palabas ng dining hall ay tila may kasamang bigat ng 1,000 bato. Nang dumaan siya sa malaking pinto ng mansyon, ang tunog ng mabigat na bakal na nagsara sa kanyang likuran ay tila isang hatol na wala nang balikan. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Ang malakas na pagbuhos ng ulan ay agad na nagpabasa sa kanyang manipis na damit. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao habang naglalakad sa gitna ng dilim at putik. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang init ng kanyang palad na nakapatong sa kanyang sinapupunan. "Huwag kang mag-alala, anak," bulong niya sa gitna ng hagulhol na hindi marinig dahil sa lakas ng hangin. "Magiging maayos din ang lahat. Pupunta tayo kay Lola. Doon tayo sa bahay na may amoy ng kape at puno ng pagmamahal." Ngunit habang papalapit siya sa dulo ng kalsada patungo sa lumang bahay ng kanyang ina,
Sa gilid ng bayan, isang kakaibang liwanag ang nagniningning sa gitna ng kadiliman. Hindi iyon ang liwanag ng bukang liwayway. Ang langit ay naging kulay kahel at pula, isang nakakatakot na sining na nagmumula sa direksyon ng kanyang tanging uuwian. Nanlambot ang mga tuhod ni Tala. Ang bawat paghinga niya ay tila nagiging usok. Mula sa malayo, nakita niya ang mga dila ng apoy na sumasayaw at lumalamon sa bawat poste at dingding ng maliit na bahay ni Nanay Saling. Ang tunog ng mga kahoy na naglalagablab at nag-aabuhan ay maririnig sa bawat bugso ng hangin. Nakita niya si Aling Flora na tumatakbo patungo sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng abo at luha. Tala, Tala, salamat sa Diyos at narito ka. Pero si nanay mo, ang nanay mo hindi na nakalabas. Ang mundo ni Tala ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lamig ng ulan at ang init ng apoy ay nagsalpukan sa kanyang diwa. Ang sandok na mahigpit niyang hawak sa kanyang bag ay nalaglag sa putikan, unti-unting lumubog sa dilim. Wala na siyang naririnig, wala na siyang nararamdaman, kundi ang isang malaking butas sa kanyang dibdib na hindi na kailanman mapupuno. Tumayo siya roon, mag-isa sa gitna ng bulyaw ng kalikasan at ng naglalagablab na trahedya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning at pangarap, ay naging kasing itim ng uling na naiwan ng apoy. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang buhay, isang tanong man ang naiwang nakabitin sa malamig na hangin. Paano pa magagawang maghilom ng isang pusong hindi lamang nasaktan, kundi tuluyan ng naging abo? Patay na ang lahat, anak. Ang tanging natira na lang sa atin ay ang ulan at ang putik na bumabalot sa ating mga paa. Ang bulong ni Tala ay halos hindi lumabas sa kanyang mga labi habang nakatitig siya sa naglalagablab na labi ng kanilang tahanan. Ang bawat hakbang niya palayo sa abo ng kanyang kahapon ay tila isang pakikipagtuos sa lupang ayaw siyang bitawan. Ang bigat ng kanyang basang damit ay hindi hamak na mas magaan kaysa sa bigat na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim, ang tanging gabay niya ay ang malabong liwanag ng mga bituin na pilit kumakawala sa makapal na ulap, tila mga piping saksi sa isang buhay na gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay may kasamang hapdi, isang paalala ng bawat salitang binitawan ni Rafael na parang mga laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang init ng kusina ng kanyang ina, ang amoy ng bagong saing na kanin, at ang tawanan nilang dalawa habang naghahanda ng simpleng salo-salo. Ngayon, ang lahat ng yon ay naging usok na lamang na nilalamon ng malamig na simoy ng hangin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa paghawak ng mga rekado at paglikha ng masasarap na putahe, ay nanginginig na ngayon sa ginawa takot. Sa dulo ng mahabang kalsada, kung saan ang dilim ay tila wala ng katapusan, isang maliit at madilaw na liwanag ang pumukaw sa kanyang paningin. Ito ay isang munting karinderya na nakatayo sa gilid ng daan, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ngunit may dalang kakaibang init na tila tumatawag sa kanya. Ang usok na lumalabas mula sa chimneya nito ay hindi amoy sunog, kundi amoy ng bawang na ginigisa at luya na pinapakuluan, isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga panahong ligtas pa siya sa piling ng kanyang ina. Nang makarating siya sa pintuan, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ang pagtama ng kanyang katawan sa sahig na semento ay hindi niya naramdaman dahil sa labis na pamanhid ng kanyang buong pagkatao. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likod ng counter. Ang kanyang mga mata ay malalim ngunit puno ng habag at ang kanyang mukha ay may mga guhit ng panahon na nagsasalaysay ng libu-libong kwento ng pagtitiis. Neng, pumasok ka muna. Hindi ka tatagal sa labas sa ganyang kalagayan. Ang malumanay na boses ng matanda ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Tala.
Tinulungan siya ng matanda na maupo sa isang lumang bangko. Kumuha ito ng isang malinis na tela at iniabot sa kanya. Kasunod ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang bawat subo ni Tala ay may kasamang luha na pumatak sa malapot na sabaw. Sa bawat init na dumadaloy sa kanyang lalamunan, tila unti-unting nagigising ang kanyang diwa mula sa mahabang bangungot. Salamat po, Lolo. Ang tanging naisambit ni Tala sa gitna ng kanyang paghikbi. Ben ang tawag nila sa akin. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Sagot ng matanda habang inaayos ang ilang gamit sa lamesa. Sa sandaling iyon, napansin ni Tala ang isang lumang singsing sa daliri ni Lolo Ben habang iniaabot nito ang isang basong tubig. Ang singsing ay gawa sa kupas na ginto. May disenyong isang bituin na napapalibutan ng mga dahon ng laurel. Biglang tumigil ang mundo ni Tala. Ang disenyong yon ay hindi estranghero sa kanya. Naalala niya ang isang pagkakataon sa mansyon ng mga Valderrama nang makita niya ang isang katulad na simbolo na nakatato sa braso ng namayapang ama ni Rafael, si Don Valderrama, sa isang lumang litrato. Ito ang opisyal na selyo ng pamilya na tanging ang tunay na tagapagmana lamang ang nakakaalam ng pinagmulan. Ang panginginig ng mga kamay ni Tala ay muling nagbalik, ngunit hindi na dahil sa ginaw. Isang malaking katanungan ang nabuo sa kanyang isipan habang nakatitig sa mukha ni Lolo Ben. Sino nga ba ang matandang ito na nagpapakain sa kanya sa gitna ng gabi? At bakit ang isang simpleng tindero sa karinderya ay may hawak ng simbolo ng pinakamakapangyarihang pamilya na nagtaboy sa kanya? Bago pa man siya makapagtanong, isang matalas na kirot ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Ang sakit ay tila isang malakas na kurot na nagpasinghap sa kanya ng malalim. Napakapit siya sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang ang kanyang muka ay namutla sa tindi ng nararamdaman. Lolo Ben, ang baby ko. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang daing habang nararamdaman niya ang isang mainit na likido na dahan-dahang bumabasa sa kanyang binti, humahalo sa putik at ulan na dala niya mula sa labas. Ang takot na mawalan ng huling alaala ni Rafael ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang katawan. Sa gitna ng munting karinderya, sa ilalim ng malamlam na liwanag, muling humarap si Tala sa isa pang laban para sa buhay, habang ang sikreto ng kanyang nakaraan at ang kinabukasan ng kanyang anak ay nagsisimulang magbuhol sa isang tadhana na hindi niya kailanman inaasahan. Ang silid sa likod ng munting karinderya ay naging saksi sa pinakamalupit ngunit pinakamagandang laban sa buhay ni Tala. Sa ilalim ng nag-iisang bombilya na dahan-dahang kumukurap, ang bawat hininga ni Tala ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang kirot na nagmumula sa kanyang puson ay hindi lamang pisikal. Ito ay may kalakip na bigat ng bawat hapdi ng kahapon, ng bawat talikod ni Rafael, at ng bawat dila ng apoy na tumupok sa kanyang tahanan. Ngunit sa gitna ng bawat pag-atake ng sakit, ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakakapit ng mahigpit sa gilid ng katre. Tila doon niya hinuhugot ang huling hibla ng kanyang lakas. Si Lolo Ben ay nanatili sa kanyang tabi, ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa dekada ng pagtatrabaho ay nagbigay ng hindi inaasahang gaan. Ang bawat punas niya ng malamig na basahan sa noo ni Tala ay may dalang pangakong hindi ito ang katapusan. Sa bawat pagdaing ni Tala, na tila ayaw nang lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan, ang matanda ay bumubulong ng mga salitang nagpapatatag sa kanyang diwa. Nang sa wakas ay pumuno sa silid ang isang matinis at malinaw na tunog ng bagong buhay, ang lahat ng pagod at pait ay tila biglang naglaho. Ang unang pag-iyak ng sanggol ay hindi lamang isang ingay para kay Tala. Ito ay isang awit ng tagumpay, isang deklarasyon na sa kabila ng lahat ng planong pagwasak sa kanya, may isang bagay na nanatiling buo at buhay. Inilapag ni Lolo Ben ang munting sanggol sa dibdib ni Tala. Ang init ng balat ng bata at ang marahang paggalaw
ng maliliit nitong daliri ang naging gamot sa sugat ng kanyang puso. Luwalhati, bulong ni Tala habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Ang pangalan mo ay luwalhati dahil ikaw ang kaluwalhatian sa gitna ng aking kalungkutan. Makalipas ang ilang oras, habang ang paligid ay nababalot na ng katahimikan ng madaling araw, muling lumapit si Lolo Ben, dala ang isang tasa ng mainit na sabaw. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay tila may gustong aminin na matagal nang nakabaon sa limot. Tiningnan niya ang singsing sa kanyang daliri bago muling tumingin kay Tala. May dahilan kung bakit ka dinala ng tadhana sa pinto ko, Tala. Simula ng matanda, ang boses ay mababa at puno ng seryosong tono. Ang simbolo na nakita mo sa singsing na ito, ang bituin na may laurel, ay hindi lamang basta palamuti. 30 taon na ang nakalilipas. Ako ang dapat na humahawak sa kumpanyang Valderrama. Ako ang panganay na anak, ang tunay na nagmamay-ari ng mga recipe na naging pundasyon ng kanilang yaman. Nanlaki ang mga mata ni Tala habang nakikinig. Ikinwento ni Lolo Ben kung paanong si Doña Esmeralda, sa pamamagitan ng panlilinlang at pagmamanipula sa kanilang ama, ay nagawang itakwil siya at agawin ang lahat ng kanyang karapatan. Ang mga recipe na ipinagmamalaki ng pamilya Valderrama ay mga ninakaw na alaala mula sa kanyang pagkabata. Akala ko ay habang buhay na akong magtatago sa anino ng karinderya na ito. Pagpapatuloy ni Lolo Ben, habang ang kanyang boses ay tila may kasamang pait ng nakaraan. Ngunit nang makita kita, nakita ko ang sarili ko. Pareho tayong biktima ng kanilang kasakiman. Ngunit ngayon, hindi na tayo mag-iisa. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong alab sa puso ni Tala. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa katarungan para kay Lolo Ben at kinabukasan para kay luwalhati. Ngunit sa kabila ng bagong pag-asa, ang tadhana ay tila may iba pang gustong iparamdam. Ilang linggo matapos ang pagsilang ni luwalhati, isang lumang pahayagan ang naiwan ng isang customer sa lamesa ng karinderya. Habang inaayos ni Tala ang mga gamit, ang kanyang paningin ay napako sa isang malaking anunsyo sa gitna ng pahina. Isang litrato ni Rafael na nakangiti. Katabi ang isang babaeng pamilyar sa kanya, si Ligaya, ang kanyang pinsan. Ang nakasulat sa ilalim ng litrato ay tila isang muling pagsunog sa kanyang puso. Ang kasal ng taon, Rafael Valderrama at Ligaya Pineda, nakatakda na sa susunod na buwan. Nabitawan ni Tala ang basong hawak niya. Ang pagkabasag nito sa sahig ay hindi niya narinig dahil ang tanging naririnig niya ay ang muling pagguho ng mundo sa kanyang paligid. Habang ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog sa loob, si Rafael ay naghahanda na sa isang bagong buhay. Tila ba ang lahat ng nangyari sa kanila ay isang panaginip lamang na kailangang kalimutan. Ang tanong na nananatili sa kanyang isipan habang nakatitig sa mukha ni Rafael sa pahayagan ay, kaya ko bang tumayo at lumaban? Kung ang taong minahal ko ay siya ring taong pilit akong binabaon sa limot. Lumipas ang 7 taon na tila ba isang mahabang paglalakbay sa gitna ng malalim na gabi, kung saan ang bawat hakbang ay may kasamang hapdi, ngunit puno ng layunin. Ang mga kamay ni Tala, na dati ay malambot at tila hindi sanay sa hirap, ay nabalot na ng mga kalyo at marka ng bawat paso mula sa mainit na kawali. Ang mga markang ito ay hindi niya itinuturing na kapintasan, kundi mga medalya ng kanyang pakikipagsapalaran. Ang bawat paghiwa niya ng sibuyas at paggisa ng bawang ay naging bahagi ng isang ritual na dahan-dahang naghihilom sa kanyang sugatang pagkatao. Sa loob ng 7 taon, ang munting karinderya ni Lolo Ben sa gilid ng daan ay nagbagong anyo. Mula sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ito ay naging isang tanyag na kainan na dinadayo ng mga tao mula sa malalayong lugar. Ang The Stars flavor ay hindi lamang naging isang negosyo. Ito ay naging simbolo ng pag-asang sumibol mula sa abo ng nakaraan. Ang bawat putahing inihahain ni Tala
ay may dalang kwento. Ang tamis ng tagumpay, ang asim ng pagtitiis, at ang anghang ng determinasyon. Isang hapon, habang abala si Tala sa pag-aayos ng mga rekado, isang munting boses ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Mama, tignan niyo po ang drawing ko. It's a star, just like our restaurant. Ang masayang sabi ni Luwalhati habang ipinapakita ang isang pirasong papel. Napatigil si Tala at naramdaman ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Sa bawat pagdaan ng araw, ang mukha ni Luwalhati ay tila isang salamin na nagpapakita ng mga katangian ni Rafael. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng labi, at ang paraan ng kanyang pagngiti. Ngunit sa kabila ng pisikal na pagkakahawig, ang espiritu ni Luwalhati ay purong-puro at puno ng liwanag. Malayo sa kadiliman ng pamilyang nagtaboy sa kanila. Ang ganda naman niyan, anak. You are my brightest star. Sagot ni Tala habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang bawat haplos niya ay may dalang pangako na hinding-hindi niya hahayaang maranasan ng kanyang anak ang pait na kanyang dinanas. Lumabas si Lolo Ben mula sa loob. May dalang isang lumang dyaryo. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila may mahalagang balitang dala. Tala, mukhang nagkakatotoo na ang sinasabi ko. Ang Balderrama Foods ay nahaharap sa malaking krisis. Maraming reklamo tungkol sa kalidad ng kanilang mga produkto. Nawala na ang tunay na lasa dahil pilit nilang ginagawang komersyal ang mga ninakaw nilang recipe. Tumingin si Tala sa dyaryo. Nakita niya ang larawan ng kanilang dating planta na tila ba unti-unti nang pinababayaan. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan ay nagsisimula na ring gumuho sa sarili nitong bigat. Ngunit hindi iyon ang tanging nakakuha ng kanyang atensyon. Sa isang sulok ng silid, sa loob ng isang lihim na kahon, nakatabi ang 7 puting sobre. Bawat taon, sa mismong araw ng kaarawan ni Luwalhati, isang misteryosong sobre ang iniiwan sa tapat ng kanilang pinto. Sa loob nito ay may kalakip na malaking halaga ng pera, ngunit walang anumang sulat o pangalan. Hindi kailanman ginamit ni Tala ang perang yon. Para sa kanya, ang bawat sentimong galing sa hindi kilalang tao ay tila isang paalala ng isang nakaraang hindi pa tuluyang natatapos. Lolo, sa tingin niyo po ba ay panahon na? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng paninindigan. Handa na ang The Stars flavor na magkaroon ng sangay sa Maynila. Hindi para makipag-away, kundi para ipakita sa kanila kung ano ang tunay na lasa ng katotohanan. Tumango si Lolo Ben. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng suporta. Handa ka na, Tala. 7 taon kang naghintay. 7 taon mong pinatibay ang iyong loob. Ang Maynila ang magiging entablado ng iyong muling pagningning. Habang naghahanda si Tala para sa kanilang paglipat, muli niyang binuksan ang huling sobreng dumating. Pinagmasdan niya ang sulat kamay sa labas nito, isang pamilyar na hagod ng panulat na pilit niyang kinalilimutan. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok, isang halong kaba at pag-aalinlangan ang namayani sa kanyang diwa. Sino nga ba ang taong patuloy na nagmamasid sa kanila mula sa malayo? Sino ang nagpapadala ng tulong na tila ba humihingi ng tawad sa bawat taon na lumilipas? Habang nakatitig sa puting papel, alam ni Tala na ang pagbabalik niya sa Maynila ay hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagharap sa mga anino ng kahapon na pilit siyang hinahabol. Ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay, handa na nga ba siyang malaman ang katotohanan sa likod ng mga sobreng ito? O mas mabuting hayaan na lamang itong mabaon sa limot? Ang ingay ng lungsod ng Maynila ay tila isang malayo at banyagang awit sa pandinig ni Tala habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na bulwagan ng Manila Food Expo. Pagkalipas ng 7 taon, ang hangin na dati ay sumasakal sa kanya sa bawat paghinga ay tila nagbibigay na ngayon ng bagong lakas. Ang paligid ay puno ng mga tao. Ang marahang pagtama ng mga kubyertos sa mga porselanang plato
ay lumilikha ng isang marangyang himig at ang halimuyak ng iba't ibang putahe ay humahalo sa lamig ng aircon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang booth ng The Stars flavor ang pinakaningning, tila isang tunay na bituin na bumaba sa lupa upang magbigay ng liwanag. Hindi na siya ang basang sisiw na itinapon sa gitna ng bagyo. Suot ang isang disente at eleganteng puting chef's jacket. Ang buhok ni Tala ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na bakas, ang karanasan, ngunit puno ng dangal. Ang bawat kilos niya sa pag-aayos ng mga garnish sa ibabaw ng kanyang espesyal na pinalambot na baka ay may dalang sining at katiyakan. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa takot, ay direkta nang tumitingin sa sino mang lumalapit. Taglay ang isang uri ng awtoridad na tanging ang paghihirap at tagumpay lamang ang makakapagbigay. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na hindi nakikitang bigat. Si Rafael Valderrama ay mukhang matanda kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay tila hindi na kayang itago ang pagod sa kanyang mga mata. Ang Valderrama Foods, ang kumpanyang dati ay pinakamalaki, ay unti-unti nang nawawalan ng ningning at ang presyuro na isalba ito ay tila isang anay na kumakain sa kanyang pagkatao mula sa loob. Napahinto si Rafael nang maamoy niya ang isang pamilyar na samyo, isang halimuyak ng luya, tanglad, at isang lihim na sangkap na tanging sa isang kusina lamang niya naranasan sa buong buhay niya. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na dinala siya patungo sa booth kung saan nagkakagulo ang mga tao. Kumuha siya ng isang maliit na sample ng pagkain at sa unang subo pa lamang, ang mundo ni Rafael ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lasa ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang alaala. Ito ay ang init ng isang tahanang matagal na niyang winasak. Ito ay ang lasa ng pagsisisi na 7 taon na niyang pilit na ibinabaon. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin at doon, sa likod ng counter, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang basong hawak ni Rafael ay bahagyang nayanig. Ang tubig sa loob nito ay lumikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng nasa harap niya ay may mukha ni Tala, ngunit ang aura nito ay malayo sa babaeng kanyang tinalikuran. Tala? Ang bulong ni Rafael ay halos hindi marinig. Isang pagsusumamo na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nanunuyot na kaluluwa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Tala. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, tila isang lawa na walang anumang ripples sa kabila ng malakas na hangin. Nagpatuloy siya sa pag-aabot ng pagkain sa ibang mga customer bago hinarap ang lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalalim na sugat. Sir, would you like to try our special recipe? It's organic and made with love. Ang boses ni Tala ay malambing ngunit may distansyang parang isang pader na gawa sa yelo. Ang kanyang paggamit ng Taglish ay natural at propesyonal, malayo sa mahiyain at mautal na pananalita niya noon. Tala, ikaw yan. I know it's you. 7 taon. 7 taon kitang hinanap. Ang sabi ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang kamay ay nanginginig na inabot ang kamay ni Tala na nakapatong sa counter. Bago pa man dumapo ang mga daliri ni Rafael sa kanyang balat, marahang binitawan ni Tala ang hawak niyang sandok at inatras ang kanyang kamay. Ang pag-iwas na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal para kay Rafael. Tumingin si Tala ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tingin na walang puot, walang galit, kundi isang nakakangilong kawalan ng pakiramdam. I'm sorry, sir, but you must be mistaken. My name is Star, the owner of this establishment. Ang sagot ni Tala. Ang bawat salita ay malinaw at matatag. Marami po kaming customer na naghihintay. Baka po nakakaabala na kayo sa pila.
Tala, huwag mo namang gawin ito. I recognize the taste. Your cooking, it's the same as the one I lost. Please, kailangan nating mag-usap. Ang pagmamakaawa ni Rafael ay tila isang sirang plaka sa pandinig ni Tala. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas, isang mabilis na pagtibok na nagpapaalala sa kanya na buhay pa rin ang sakit, ngunit hindi na siya papayag na maging biktima nito muli. Ngumiti si Tala, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sino po sila? Parang ngayon lang tayo nagkita, Mr. Valderrama. At kung tungkol man sa business ang sadya nyo, my assistant will handle the appointments. Tinalikuran ni Tala si Rafael upang asikasuhin ang susunod na customer. Iniwan ang lalaki na nakatayo sa gitna ng maraming tao. Mukhang naliligaw at durog ang pagkatao. Habang naglalakad palayo si Rafael, naramdaman ni Tala ang isang mainit na luha na pilit kumakawala sa kanyang mga mata. Ngunit agad niya itong pinunasan bago pa man ito makita ng sinuman. Ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan habang pinapanood ang papalayong anino ng lalaking minahal niya ay, sapat na ba ang 7 taon upang burahin ang mukha ng taong pumatay sa iyong kahapon? O ang pagkikita nilang ito ay simula pa lamang ng isang mas masakit na pagtutuos? Ang loob ng mansyong Valderrama ay tila nababalot ng isang hindi nakikitang hamog ng kaba at pag-aalinlangan. Sa loob ng marangyang opisina ni Doña Esmeralda, ang bawat hininga ni Ligaya ay may kalakip na panginginig. Ang balita tungkol sa paglitaw ng isang babaeng nagngangalang Star sa Food Expo ay tila isang malakas na sampal na nagpaggising sa kanilang mga kinatatakutang anino. Para kay Ligaya, ang tagumpay ni Tala ay hindi lamang isang banta sa negosyo, kundi isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kawalan ng seguridad at ang mga kasalanang pilit niyang ibinabaon sa limot. Mommy, what if it's really her? What if she's back to take everything away from us? Ang tanong ni Ligaya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nilalaro ang kanyang mga daliri na hindi mapakali. Tumingin si Doña Esmeralda sa kanyang pamangkin. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga kristal na nakasabit sa chandelier. Huwag kang maging mahina, Ligaya. 7 taon na ang lumipas. Isang hamak na kusinera lang siya noon at kahit anong dumi ng basahan ang isuot niya ngayon, mananatili siyang basura sa paningin ko. Kung totoo mang siya iyan, sisiguraduhin nating hindi siya magtatagal sa lungsod na ito. Kinabukasan, sa tanyag na sangay ng The Stars flavor sa isang kilalang mall, ang lahat ay tila maayos at mapayapa. Ang amoy ng sariwang luntian at ang mga putahing tila gawa ng mga anghel ay patuloy na umaakit sa mga tao. Ngunit sa gitna ng mataong kainan, isang lalaki ang biglang tumayo at napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit na tila ba may kung anong lason ang nanunuot sa kanyang bituka. Ang dumi ng pagkain niyo! Sumasakit ang tiyan ko! Ang sigaw ng lalaki na agad kumuha sa atensyon ng lahat ng mga customer. Ang katahimikan ng restaurant ay napalitan ng isang nakabibinging bulungan at mga matang puno ng pagduda. Mabilis na lumabas si Tala mula sa kusina. Sa halip na matakot o magpanik, ang kanyang mukha ay naging kasing tattag ng isang batong hindi natitibag ng agos ng tubig. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang katiyakan na nagpatahimik sa paligid. Sir, maaari ko po bang makita ang inyong resibo at ang putahing inyong kinain? Ang tanong ni Tala. Ang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Nang ipakita ng lalaki ang plato, tiningnan ito ni Tala ng maigi. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting puno ng talino na nagpatahimik sa nagkukunwaring biktima. Ang putahing ito ay may batch number na nakatala sa aming kusina. Bawat sangkap na ginamit namin ay dumaan sa mahigpit na inspeksyon bago inihain.
At ayon sa aming CCTV camera na nakatutok sa inyong lamesa, nakita namin ang inyong paglalagay ng isang maliit na pakete sa inyong sabaw bago kayo nagsimulang sumigaw. Ang mukha ng lalaki ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa pintuan. Hindi na siya nakapagsalita pa at mabilis na tumakbo palabas. Iniiwan ang lahat ng tao na na-realize na ang lahat ay isang paninira lamang. Ang mga customer ay nagsimulang magpalakpakan. Tila ba nasaksihan nila ang isang tagumpay ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Sa gitna ng kagalakang yon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng restaurant. Ang hangin ay tila biglang naging malamig nang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng itim na tila reyna ng kadiliman, si Doña Esmeralda. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na nagnanais na lumunod sa lahat ng liwanag sa loob ng silid. Dahan-dahang lumapit si Tala. Maraming taon na ang nakalilipas. Ang bawat hakbang ng matandang ito ay nagpapadapa sa kanya sa lupa upang magpagmamano at humingi ng katiting na pagtanggap. Ngunit ngayon, nanatiling matuwid ang kanyang tayo. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig at ang kanyang paningin ay hindi umiiwas. "Welcome to the Stars Flavor, Madam Valderrama." Ang bati ni Tala, walang bakas ng pagyuko o takot. "Anong maipaglilingkod ko sa inyo? O baka naman mas gusto ninyong tignan ng menu para malaman ninyo ang lasa ng isang tagumpay na hindi kailanman mabibili ng inyong pera?" Napahigpit ang hawak ni Doña Esmeralda sa kanyang mamahaling bag. Ang kanyang labi ay gumuhit ng isang ngiting puno ng lason. "Masyado kang naging kampante, Tala. Akala mo ba ay sapat na ang ilang luto at isang maliit na tindahan para pantayan ang pangalang binuo ko? You are still the same pathetic girl who cried under the rain." Ang babaeng umiyak sa ulan ay matagal nang namatay sa gabing sinunog ninyo ang aming tahanan, Madam. Ang sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa hangin. Ang babaeng nasa harap niyo ngayon ay ang siyang magpapaalala sa inyo araw-araw na ang lahat ng inyong yaman ay gawa sa nakaw na pangarap. Sa sandaling iyon, mula sa silid sa likuran, tumakbo palabas ang munting silwalhati. "Mama, look! Lolo Ben gave me a cookie." Ang masayang sigaw ng bata habang iwinawagayway ang kanyang munting kamay. Napatigil ang mundo ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay napako sa mukha ng bata. Sa mga mata nito, sa hugis ng ilong, at sa paraan ng pagngiti na tila isang buhay na imahe ni Rafael nung ito ay bata pa. Ang panginginig sa mga kamay ng matanda ay hindi na maikakaila. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng porselana habang unti-unting nabubuo ang isang nakapanghihilakbot na hinala sa kanyang isipan. Sino ang batang ito na may dalang mukha ng kanyang anak? At ano pang mga lihim ang itinatago ni Tala sa likod ng kanyang mga nagniningning na bituin? Habang nakatitig si Doña Esmeralda sa bata, naramdaman niya ang unang tibok ng tunay na takot. Isang takot na ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay tuluyan ng guguho dahil sa isang munting buhay na hindi niya kailanman kinilala. Ang gabi ay tila isang malalim na telo ng pelus na bumabalot sa buong lungsod, ngunit sa loob ng maliit na opisina ni Tala, sa likod ng restaurant ang hangin ay nananatiling mainit at puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Pagkatapos ng pagbisita ni Doña Esmeralda, ang bawat sulok ng silid ay tila may dalang alaala ng kanyang mapanghamong tingin. Nakaupo si Tala sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang lumang notebook, habang sa kabilang panig ay naroon si Aling Flora, ang babaeng naging saksi sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay sa probinsya. "Talahija, matagal ko itong pinag-isipan bago ako nagpasyang lumuwas dito sa Maynila." Ang simula ni Aling Flora, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pag-alinlangan. "Noong gabing lamunin ng apoy ang bahay ng nanay saling mo, may nakita ako sa labas ng bakod habang nagkakagulo ang lahat. Hindi ko alam kung bakit ko ito itinago.
Marahil ay dahil sa takot ko sa pamilyang Valderrama. Dahan-dahang inilabas ni Aling Flora ang isang maliit na bagay na nakabalot sa isang kupas na panyo. Nang iladlad niya ito sa ibabaw ng mesa, ang liwanag ng lampara ay tumama sa isang makinang na metal. Ito ay isang mamahaling lighter na gawa sa pilak. May nakaukit na disenyo ng isang bituin na napapalibutan ng mga dahon ng laurel, ang selyo ng mga Valderrama. Ang bawat detalye ng ukit ay tila isang matalas na tinik na bumaon sa paningin ni Tala. Nakita ko ito sa damuhan, malapit sa kalsada, kung saan mabilis na humarurot ang isang itim na sasakyan bago pa man magsimulang lumaki ang apoy. Ang dagdag ni Aling Flora, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Tala, hindi aksidente ang nangyari. Sinunog nila ang bahay niyo nang alam nilang nandoon ang nanay mo. Ang bawat salita ni Aling Flora ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Tala. Ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inaabot ang pilak na lighter ay hindi na maikakaila. Ang lamig ng metal sa kanyang palad ay tila kabaligtaran ng naglalagablab na galit na muling nabuhay sa kanyang dibdib. Hindi lamang siya ang biktima. Ang kanyang ina, ang tanging yaman na mayroon siya noon, ay pinatay sa ngalan ng kapangyarihan at pagmamanipula. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng malawak at malamig na mansyong Valderrama, si Rafael ay nakatayo sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Ang imahe ng munting batang nakita niya sa restaurant si Luwalhati ay patuloy na bumabalik sa kanyang gunita. Ang bawat anggulo ng mukha ng bata ay tila isang buhay na kopya ng kanyang sariling pagkabata. Dahan-dahang binuksan ni Rafael ang isang lumang drawer sa kanyang mesa, kung saan nakatago ang mga ulat ng imbestigasyon 7 taon na ang nakalilipas tungkol sa sunog sa probinsya. Ang mga papel ay nagsasaad na ito ay isang pagkakamali lamang sa kuryente, ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabing may mali. Napansin niya ang isang pirasong papel na bahagyang nakasingit sa ilalim ng mga file, isang resibo ng bank transfer na may petsang isang araw bago ang sunog sa pangalan ng isang lalaking dati ay tauhan ng kanilang pamilya. Rafael, bakit hindi ka pa natutulog? Masyado kang nagpapakapagod sa mga lumang papeles na yan. Ang boses ni Doña Esmeralda ay nagmula sa pintuan, malamig at mapanghusga. Tumingin si Rafael sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungang hindi pa niya kayang bigkasin. Mommy, do you remember the fire in the province? The one where Tala's mother died? Sigurado po ba kayo na accident lang yon? Bahagyang natigilan si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang uri ng pag-iingat na agad din niyang itinago sa likod ng isang mataray na ngiti. Of course, Rafael. Why would you bring that up now? Ang babaeng yon ay bahagi na ng nakaraan. Focus on the company, Rafael. Focus on ligaya. Nang lumabas ang kanyang ina, naiwan si Rafael na mas lalong naguguluhan. Ang bawat galaw ni Doña Esmeralda ay tila isang babala na may itinatago itong madilim na lihim. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang kaibigang abogado. I need you to look into something for me. I want a private investigation on the fire 7 years ago. Everything, including the bank transactions of our security personnel at that time. Samantala, sa restaurant, nakatitig pa rin si Tala sa pilak na lighter. Ang kanyang mukha ay naging kasing tatag ng pader. Walang bakas ng luha, kundi isang malamig na determinasyon. Alam niyang ang pagbabalik niya sa Maynila ay hindi na lamang para sa kanyang tagumpay, kundi para sa katarungang matagal nang ninakaw sa kanya. Aling Flora, itatabi ko ito. Ang babi ni Tala, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng bagyo. Ito ang magiging susi upang mabuksan ang pintuan ng kanilang impyerno. Sisiguraduhin kong sa bawat dila ng apoy na tumupok sa nanay ko, isang piraso ng kanilang imperyo ang mag-aabuhan.
habang ang bawat segundo ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon. Ang munting silwalhati ay mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Walang malay na ang kanyang ina ay naghahanda na para sa isang digmaang sisira sa lahat ng kanilang kinagisnang katahimikan. Ang tanong na nananatili sa hangin ay, kapag nalaman ni Rafael ang buong katotohanan, pipiliin ba niyang panindigan ang kanyang dugo? O kakampi siya sa katotohanang matagal na niyang kinalimutan? Ang hapon sa restaurant ay puno sana ng masayang tawanan at halimuyak ng bagong lutong kakanin. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila naglaho sa isang iglap nang ang munting silwalhati ay biglang natigil sa kanyang paglalaro. Ang kanyang paboritong manika ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga munting kamay at ang porselanang plato sa malapit ay bumagsak sa semento at nagkadurog-durog sa libu-libong piraso na tila isang babala ng paparating na unos. Ang mukha ng bata na dati ay kasing kulay ng rosas ay biglang naging kasing puti ng papel at bago pa man siya masalo ni Tala, ang kanyang munting katawan ay tuluyan ng bumagsak sa sahig. Luwalhati, anak. Ang hiyaw ni Tala ay tila isang matinis na talim na humiwa sa katahimikan ng buong kainan. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot habang karga-karga niya ang malamig at walang malay na katawan ng kanyang anak. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ay may kasamang panalangin na halos hindi na lumalabas sa kanyang nanginginig na mga labi. Sa loob ng ospital, ang amoy ng gamot at ang mapuputing pader ay tila lalong nagpabigat sa dibdib ni Tala. Ang bawat minuto ng paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. Nang lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng magandang balita. Ang bawat salitang binitawan nito tungkol sa isang bihirang sakit sa dugo na nangangailangan ng agarang bone marrow transplant ay tila mga huling hatol na pumuputol sa huling hibla ng pag-asa ni Tala. I'm sorry, Mrs. Starr, but your marrow is not a perfect match. Kailangan natin ng kadugo, ang biological father ng bata, para sa pinakamataas na tsansa ng tagumpay. We don't have much time. Ang paliwanag ng doktor sa wikang Taglish na tila naging isang malabong ingay sa pandinig ni Tala. Ang panginginig ng mga kamay ni Tala ay hindi na mapigilan. Ang kanyang pride, ang kanyang galit, at ang 7 taon ng pagtatago ay kailangang isantabi para sa buhay ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang desperasyon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang tawagan ang lalaking pilit niyang kinalimutan. Nang dumating si Rafael sa ospital, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at pagkalito. Nang makita niya si luwalhati na nakahiga sa kama na napapalibutan ng mga kumikislap na makina, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang pagkakahawig nila ay hindi na maikakaila. Sa bawat guhit ng mukha ng bata, nakikita niya ang kanyang sarili. Tala, bakit ngayon mo lang sinabi? She's my daughter, isn't she? Ang tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Hindi ito ang panahon para sa pagsisisi, Rafael. Ang kailangan ng anak ko ay ang tulong mo. Kung totoo ngang may natitira ka pang puso, iligtas mo siya. Ang sagot ni Tala, ang kanyang mga mata ay direkta nang nakatingin sa lalaki. Wala nang pag-iwas, kundi isang pagsusumamo ng isang ina. Agad na sumailalim si Rafael sa mga pagsusuri at sa loob ng ilang oras, ang himala ay tila nangyari. Siya ay isang perpektong match. Ang kagalakan sa mukha ni Tala ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang liwanag na yon ay agad ding naging anino nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang babaeng tila may dalang kamatayan sa kanyang bawat hakbang, si Doña Esmeralda. Ang matanda ay hindi tumingin sa bata, kundi sa kanyang anak na si Rafael. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit na tila nagnanais na sunugin ang lahat ng naroroon. Rafael, huwag kang magkakamali sa gagawin mo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila isang malamig na bulong
na nanunuot sa buto. Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila isang malamig na bulong na nanunuot sa buto. Rafael, huwag kang magkakamali sa gagawin mo, ang matigas niyang bati. Ang batang iyan ay bunga ng isang pagkakamaling matagal nang dapat kalimutan. Kung itutuloy mo ang pagbibigay ng iyong maraw para sa kanya, malalaman ng lahat na ikaw ang ama. At kapag nangyari iyon, wala ka ng puwang sa Valderrama Empire. Ipapawalang bisako ang lahat ng iyong karapatan sa kumpanya. Isang iglap lang, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Si Rafael ay natigilan. Sa isang banda, ang kanyang biolohikal na anak ay nasa bingit ng kamatayan at ang kanyang puso ay sumisigaw na iligtas ito. Sa kabilang banda, ang buong buhay niya ay itinaya sa pagpapanatili ng pangarap ng kanyang ina, ang imperyong itinatag sa kasinungalingan. Tumingin siya kay Tala na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kama ni Luwalhati. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pamanhihikan at takot. Ang mga mata ni Tala ay tila nagtatanong, pipiliin mo ba ang salapi o ang dugo mo? Ma'am, hindi ito usapin ng pera. Ito ay buhay. Mahinang sagot ni Rafael. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng pagsuway at paggalang. Pera ang nagpapanatili sa ating pangalan, Rafael. Pera ang nagpapatakbo sa mundong ito. Sigaw ni Doña Esmeralda, ang kanyang tinig ay tumataas na ngayon. Kung gagawin mo yan, itatakwil kita bilang aking anak. Ang lahat ng ipinaglaban ko para sa iyo ay mawawala. Ang sandali ay tila huminto. Ang tunog ng mga monitor sa paligid ay tila nagpapabilis at ang bawat paghinga ni Luwalhati ay tila mas humihina. Nakita ni Tala ang dambuhalang labanan sa loob ng kaluluwa ni Rafael, ang kanyang pagkaalipin sa ina laban sa nag-uumpisang paggising ng kanyang konsensya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Lolo Ben kasama ang dalawang abogado na may dalang mga folder na makakapal. Ang pagdating niya ay tila isang simoy ng sariwang hangin na biglang nagpabago sa direksyon ng hangin sa silid. Huwag kang mag-alala, Esmeralda. Malakas at matatag ang boses ni Lolo Ben. Walang bakas ng pagiging isang simpleng may-ari ng karinderya. Ang kumpanya na pinag-aawayan ninyo ay hindi na sa iyo. Ito ay sa akin. At ngayon, sa harap ng mga tao at ng batas, ilalabas ko na ang lahat ng katotohanan. Mabilis na ipinakita ng mga abogado ang mga dokumento, ang mga lumang testamento, ang mga ebidensya ng pandaraya sa mana, at ang litratong hawak ni Rafael ng lumang resibo ng bank transfer na nag-uugnay sa pagpapasunog sa bahay ni Tala. Ang bawat pahina na binabasa ng abogado ay tila isang palakol na tumatama sa pundasyon ng buong imperyo ng Valderrama. Si Doña Esmeralda ay hindi makapagsalita. Ang kanyang pagkapuot at pagmamataas ay napalitan ng isang puting takot na hindi niya kayang itago. Napatingin siya kay Rafael na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may pagtataka at matinding pagkabigo. Mami, ikaw pala ang nag-utos na sunugin ang bahay nila. Ang tanong ni Rafael, ang boses niya ay halos hindi na boses, kundi isang mahinang bulong ng pagdurusa. Ang pag-aalinlangan na 7 taon niyang pinanindigan ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang matinding sugat na hindi na kayang gamutin ng yaman. Bago pa man makasagot si Doña Esmeralda, naramdaman ni Luwalhati sa kama ang paghina ng kanyang paghinga. Ang aparato sa tabi niya ay naglabas ng isang tuloy-tuloy at matinis na tunog. Isang hudyat na hindi na naghihintay pa ng anumang desisyon o pagtatapat. Rafael, it's now or never, sigaw ni Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pag-asa. Ang pagpipilian ay naging malinaw. Sa isang iglap, ang lahat ng kayamanan at pangalan ay tila naging abo sa paningin ni Rafael. Lumapit siya sa kanyang anak, inabot ang kamay ni Tala, at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng 7 taon, ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa isang paraang may tunay na koneksyon.
Hindi dahil sa pag-ibig na nasira, kundi dahil sa pag-asa sa isang bagong buhay. Ang matinis na tunog na nagmumula sa monitor ay nag-iwan ng isang bakas ng yelo sa puso ng lahat. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Tala ay tila nag-iba ang direksyon. Umiikot patungo sa isang tanging layunin, ang buhay ng kanyang anak. Sa tabi ng kama, habang nakatitig sa maputlang mukha ni Luwalhati, ang kanyang mga luha ay hindi na pumatak pa. Ang kanyang pag-iyak ay tila natuyo, napalitan ng isang uri ng matinding pagtitiis na mas mabigat pa kaysa sa anumang dahas. Nang makita ni Doña Esmeralda ang kanyang imperyo na gumuho sa harap niya, ang mga abogado ni Lolo Ben na nagpapakita ng mga ebidensya, ang pagkawasak sa kanyang reputasyon sa pamamagitan ng mga larawan ng lumang bank transfer, at ang pagtalikod ng kanyang sariling anak, ang kanyang pagkapahiya ay naging isang mapanganib na galit. Ang kanyang mukha ay nag-iba ng anyo. Ang dati niyang matayog na pagmamataas ay napalitan ng isang desperadong pagkapit sa anumang hawakan na maaaring magligtas sa kanya. Tala, tingnan mo ako. Ang sigaw ni Doña Esmeralda. Ang boses niya ay halos hindi na maayos, tila isang sirang piyesa ng makina. Maari kong itigil ito. Maari kong ipawalang bisa ang lahat ng ito. Tumingin si Tala sa matanda. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang senyales ng pag-alinlangan sa panig ni Rafael, ngunit wala siyang nakita. Ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan, at sa sandaling ito, tanging ang pag-asa na ibibigay ni Rafael ang mahalaga. Paano, Donya? Ang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalas, tila isang talim na hindi kailangan pang gumalaw upang magbigay ng banta. Sa tingin mo ba ay meron ka pang kapangyarihang magdikta ng kapalaran ko matapos mong ipagawa ang lahat ng ito? Lumapit si Doña Esmeralda kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng desperasyon na tanging ang mga taong natalo ng lubusan ang nakararamdam. Ang anak mo ay mabubuhay, ngunit sa isang kondisyon, ang The Stars flavor. Ibigay mo sa akin ang lahat ng papeles. Ibigay mo sa akin ang kumpanya na binuo mo sa loob ng 7 taon. Huwag mo nang ituloy ang pagsubok na ito. Kung iyon ang kapalit ng buhay ng bata mo, gagawin ko ang lahat para manatiling buhay si Luwalhati. Ang tanong na ito ay tila isang mabigat na bato na dahan-dahang bumagsak sa dibdib ni Tala. Ang The Stars flavor ay hindi lamang negosyo. Ito ang pawis, luha, at ang alaala ng kanyang ina na kanyang isinama sa bawat putahe. Ito ang kanyang sandata, ang kanyang kanlungan, at ang katibayan ng kanyang pagbabago. Ang pagbitaw dito ay tila pagbitaw sa kanyang sariling pagkatao. Napatingin si Tala kay Rafael na ngayon ay nakatayo sa pagitan nila. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Rafael, sabihin mo sa akin, kung wala ang kumpanyang ito, kung wala akong pangalan, mayroon pa ba akong puwang sa buhay ninyo? Si Rafael ay hindi makasagot. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang pag-aalinlangan sa pagitan ng pagmamahal at taon ng pagiging alipin ng kanyang ina ay tila isang malaking bangin na hindi niya kayang tawirin. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa kanya, Tala. Mahinang sabi ni Lolo Ben mula sa likuran. Tila nababasa ang lahat ng nangyayari sa pagitan ng 2 taong ito. Ang katarungan ay hindi dapat nakadepende sa isang kasunduan sa gitna ng dilim. Tumahimik ka, matandang magnanakaw, sigaw ni Doña Esmeralda. Ang buhay ng apo ko ang nakataya. Tala, ang desisyon ay nasa iyo. Naramdaman ni Tala ang isang kakaibang kapayapaan na dumapo sa kanya. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit ito ay naging isang kalmadong alon. Tumingin siya sa kanyang anak, pagkatapos ay sa matandang babaeng nagpahirap sa kanya, at sa wakas, sa lalaking tinalikuran siya. Sige, Doña Esmeralda, sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay tila pinatigas ng bakal. Ibibigay ko ang lahat ng papeles
ng The Stars flavor at sa kapalit, mangangako kayo na walang sino man sa inyo ang hahadlang kay Rafael na magbigay ng kanyang dugo sa aking anak, anuman ang maging kahihinatnan ng inyong imperyo. Naramdaman ni Doña Esmeralda ang isang sandaling tagumpay. Ngumiti siya, isang mapait at malagim na ngiti. Deal. Ngayon, ibigay mo sa akin ang kontrata at ipapatawag ko ang mga doktor. Habang nagmamadali si Tala na kunin ang mga kasulatan sa kanyang bag, hindi niya namalayan na ang kanyang desisyon na isuko ang kanyang pinaghirapan ay tila nagpalakas sa kalooban ni Rafael. Sa isang iglap, habang si Tala ay abala sa paghahanap ng kontrata, nilapitan ni Rafael ang kanyang ina. Mom, it's over. Ang tanging sinabi ni Rafael habang dahan-dahan siyang humakbang palayo sa kanyang ina. Tumingin siya kay Tala na ngayon ay nag-aalangan sa kanyang gagawin. Nang iabot na ni Tala ang mga papeles, inihanda na ni Rafael ang kanyang sarili para sa operasyon. Ngunit sa sandaling iyon, habang ang lahat ay nakatuon sa paghahanda para sa transplant, may isang bagay na tila hindi napansin ni Doña Esmeralda, ang mahinang pag-ubo ni luwalhati, na tila nagpapahiwatig na ang kanyang kalagayan ay hindi kasing kritikal ng pag-aakala nila. Ang kasunduan ay natapos, ngunit ang pinakamalaking tanong na nananatiling nakabitin sa hangin na nagpapatigil sa hininga ng lahat ay, ano ang tunay na balak ni Doña Esmeralda? Susundin ba niya ang kasunduan o gagamitin niya ang pagpapahina ni Tala bilang huling sandata laban sa kanila? Ang pagpirma ni Tala sa kasunduan ay isang kilos ng pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa pagkakagapos ng kawalan ng pag-asa, hindi isang pagtalikod sa kanyang pinaglaban. Ang mga piraso ng papel na naglalaman ng lahat ng kanyang pawis at luha ay inabot niya kay Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon, tila isang estatwa na gawa sa marmol. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na tindig ay may umuusbong na katarungan na matagal nang ibinaon sa lupa. Nang tanggapin ni Doña Esmeralda ang mga papeles, isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang nangiti na puno ng tagumpay ng isang manloloko. Matalino ka, Tala. Alam mong ang kaligayahan ng iyong anak ay mas mahalaga kaysa sa mga bagay na pampalipas oras na yan. Ngunit bago pa man niya lubos na maiproseso ang kanyang panalo, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa gitna ng lahat. Hindi iyan totoo, Esmeralda. Ang mga bagay na yan ay hindi kailanman magiging pampalipas oras para sa kanila. Lahat ng mata ay sabay-sabay na lumingon. Si Lolo Ben, na tila hindi na nag-aalinlangan, ay matatag na naglakad papasok, kasunod niya ang dalawang propesyonal na abogado. Ang kanyang anyo ay hindi na ang lolo na namomroblema sa karinderya. Siya ay matikas, may awtoridad, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa katarungang matagal nang ipinagkait. Ano na naman ito, Ben? Lumayas ka na rito. Sigaw ni Doña Esmeralda, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating kapangyarihan. Wala na akong pakialam sa'yo, Esmeralda. Mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Lolo Ben. Ang lahat ay tapos na. Hindi mo na muling malalamunan ang katotohanan. Ibinigay ng isang abogado ang isang makapal na folder kay Rafael na nakatayo pa rin sa tabi ng kama ni luwalhati. Mr. Valderrama, narito ang opisyal na kopya ng inyong ama. Ang mana ng Valderrama ay nasa iyo, hindi sa iyong ina. At kasama rito ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagtatangka na nakawin ito, kasama ang pag-uutos na sunugin ang bahay ng kapatid kong si Saling. Napatulala si Rafael, ang tila pinakamahalaga niyang katotohanan na siya ay nabubuhay sa ilalim ng kontrol ng kanyang ina, ay biglang naglaho. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang babaeng kanyang pinaglingkuran sa loob ng maraming taon, at sa wakas ay nakita niya ang tunay nitong anyo. Isang kriminal. Mami, ikaw ba ang nag-utos na sunugin ang bahay nila Tala? Ang tanong ni Rafael ay hindi na isang katanungan. Ito ay isang hatol. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit, ng pagkadismaya,
at ng matinding pagsisisi sa bawat sandali na hindi siya naging karapat-dapat kay Tala. Hindi nakasagot si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit hindi ito dahil sa takot sa batas, kundi dahil sa pagkakita na tuluyan na siyang tinalikuran ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkadominante ay nawala. Hindi mo na muling mababawi ang lahat, Esmeralda. Mahinang sabi ni Lolo Ben. Ang kumpanya ay babalik sa akin at ang katarungan ay sisikat muli. Sa gitna ng gulo, ang doktor ay muling lumapit. Mr. Valderrama, kailangan na nating magsimula. Ang pasyente ay nasa critical na condition. Sa wakas, nakahanap si Rafael ng isang tunay na desisyon na nagmula sa kanyang sariling kalooban. Tiningnan niya si Tala na nakatitig sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagkausap sa kabila ng lahat ng kasinungalingan. Tala, ang sabi ni Rafael, ang kanyang tinig ay punong-puno ng determinasyon. Hindi ko nahahayaang mawala ang isa pang mahalaga sa buhay ko dahil sa takot. Ililigtas ko si Luwalhati at sisiguraduhin kong babawiin ko ang lahat ng katarungang ipinagkait sa inyo. Lumapit siya sa mga doktor at sa kanyang paglalakad. Naramdaman ni Tala na ang isang mabigat na kadena sa kanyang puso ay biglang naputol. Nakita niya ang paghila ng kanyang ina, ngunit hindi na siya nagpatinag. Ang kanyang mata ay nakatutok lamang sa kabilang dulo ng silid kung saan ang kanyang anak ay nakahiga. Nang ipasok si Rafael sa operating room, humarap si Tala kay Doña Esmeralda, na ngayoy nag-iisa at walang kakampi sa gitna ng mga abogado. Ang tanging bagay na nagawa ng matanda ay tumingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay walang luha. Tanging ang walang hanggang puot na hindi niya maipahayag. Ang tanging masasabi ko lang, Donya, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay malumanay at malinaw. Hindi ako narito para bawiin ang lahat. Narito ako para bawiin ang katarungan at ang bawat sentimo na nakuha mo sa pagpatay sa aking ina at sa pag-alis ng aking pamilya ay babayaran mo. Ang paglalakbay ng pagtutuos ay nagsimula na. Ngunit habang nakatayo si Tala sa labas ng operating room, ang kanyang isipan ay naguguluhan. Ang tagumpay sa katarungan ay naramdaman, ngunit ang sugat sa kanyang puso dahil sa kawalan ng paniniwala ni Rafael ay nanatiling sariwa. Ang tanong na pumalit sa kanyang isipan ay, kahit iligtas ni Rafael ang kanilang anak, kaya pa ba niyang patawarin ang lalaking pumili ng salapi kaysa sa kanyang dugo? At kaya pa ba niyang makahanap ng kapayapaan sa tabi ng isang taong nagdulot ng kanyang pinakamalaking kapighatian? Ang mga araw na sumunod sa pagbubunyag ay tila isang serye ng mga pangyayari na naglalayong hugasan ang lahat ng dumi at kasinungalingan na binuo ng pamilya Valderrama sa loob ng maraming taon. Ang balita tungkol sa pagkakabisto ni Doña Esmeralda ay lumaganap sa buong Maynila. Isang aral na hindi kayang bilhin o takpan ng anumang yaman. Ang dating reyna ng lipunan ay ngayoy isa ng bilanggo ng sarili niyang kasakiman. Sa loob ng kulungan o sa ospital kung saan siya inilipat dahil sa kanyang paghina ng katawan, si Doña Esmeralda ay nag-iisa. Ang kanyang dating marangyang silid ay napalitan ng isang malamig at walang kulay na pwesto. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang walang hanggang katahimikan. Si Ligaya, na nawalan ng lahat at hindi na kayang harapin ang kahihiyan, ay nagtago sa isang hindi alam na lugar. Ang kanyang kapalaran ay isang katanungang nanatiling nakabitin sa ere. Samantala, si Rafael ay nagbawi ng kanyang lakas at pagkatao. Ang matagumpay na operasyon ni Luwalhati ay nagbigay sa kanya ng isang bagong buhay. Isang buhay na hindi na pinamamahalaan ng takot sa kanyang ina. Ang kanyang ama, si Lolo Ben, ay opisyal ng kinilala bilang ang tunay na nagmamay-ari ng imperyo. Ngunit, mas pinili niyang manatili sa tabi ni Tala at Luwalhati sa karinderya, na tila mas mahalaga sa kanya ang mga bagong nabuong pamilya
kaysa sa mga luma at nasirang titulo. Sa isang tahimik na hapon, habang abala si Tala sa paghahanda ng merienda, isang anino ang lumitaw sa pintuan ng kanyang restaurant. Hindi ito si Rafael, na sa ngayon ay abala sa pag-aayos ng legal na sitwasyon ng kanyang pamilya, kundi si Rafael mismo. Ngunit ang lalaking ito ay tila nagbago. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang malalim na pag-unawa at pangungulila. Lumapit si Rafael kay Tala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagtangkang humawak o humingi ng tawad sa pamamagitan ng salita. Tumingin lamang siya kay Tala at ang kanyang tingin ay nagsasabi ng lahat ng paghihirap na dinanas niya sa pag-iisip kung bakit siya nagtago sa loob ng 7 taon. Tala, ang bulong ni Rafael, hindi na humihingi ng pabor, kundi nagbabahagi ng kanyang katotohanan. Nagawa ko na ang lahat ng nararapat kong gawin. Tinulungan ko ang mga doktor, pinag-usapan ko ang lahat kay Lolo Ben, at humingi ako ng paumanhin kay Luwalhati sa bawat sandali na hindi ako nakasama. Ang lahat ng ito ay hindi sapat para makabawi sa ginawa ko, alam ko yon. Naramdaman ni Tala ang paghupa ng kanyang galit, ngunit ang sakit ay nananatili pa rin, tila isang mata ng pilay na sumasakit tuwing umuulan. Ang kanyang puso ay kumabog ng bahagya, hindi dahil sa pag-ibig na bumalik, kundi dahil sa pagkilala, sa pagsisikap ng lalaking dating itinuring niyang lahat. Ginawa mo ang nararapat mong gawin, Rafael, sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay mahinahon. Iniligtas mo ang ating anak. Iyon ang tanging bagay na importante ngayon. At ikaw, Tala, ano ang gagawin mo sa The Stars flavor? Ipapaubaya mo ba yon kay Mommy? Tanong ni Rafael, na ngayon ay natatakot na baka tuluyan na siyang mawalan ng pagkakataong bumawi. Ngumiti si Tala, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nakikita ng mga tao sa paligid niya. Hindi ko ibibigay ang aking pinaghirapan, ngunit hindi ko rin ito gagamitin para wasakin ang lahat ng mayroon ka. Hindi ako ang kanyang uri. Hindi ako katulad ni Doña Esmeralda. Sa sandaling iyon, tila isang bagong pag-asa ang sumilay sa pagitan nila. Ang kanilang pag-uusap ay hindi na tungkol sa nakaraan, kundi sa hinaharap. Isang hinaharap na hindi pa sigurado, ngunit puno ng pagkakataon. Rafael, patuloy ni Tala, ang kanyang mga mata ay bahagyang lumambot. Naiintindihan ko ang takot mo noon, natakot kang mawalan ng pamilya dahil sa pagpili mo. Ngayon, nasa iyo ang pagkakataong pumili. Hindi ko hihingi na patawarin mo ako sa pag-alis ko, pero hihingin ko na huwag mo nang hayaang maging hadlang ang takot mo para sa kinabukasan ni Luwalhati. Naramdaman ni Rafael ang isang init na hindi niya naranasan sa loob ng mahabang panahon. Tinitigan niya si Tala, ang babaeng pilit niyang binaliwala, at sa wakas ay nakita niya ang tunay na lakas na matagal nang nasa tabi niya. Lumapit siya, hindi humahawak, ngunit nanatiling malapit. Gusto kong bawiin ang lahat ng oras na nawala sa amin, Tala. Hindi ko hihilingin na kalimutan mo ang lahat, pero hayaan mong patunayan ko sa iyo na ang lalaking minahal mo noon ay hindi tuluyang namatay sa ilalim ng anino ng aking ina. Tumingin si Tala sa kanya. Ang kanyang puso ay naghahalo ang pagdududa at pag-asa. Ang pagpapatawad ay isang mahabang landas at ang pag-ibig ay hindi mabilis na maibabalik. Rafael, hindi ako nagmamadali. Mayroon tayong buhay para ayusin, pero sa ngayon, magpahinga ka muna. Ang mahalaga, ligtas si Luwalhati. Ang tanging sagot ni Tala, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo, nag-iisip kung kailan magiging handa ang kanyang puso na tanggapin ang isang lalaking nagbigay ng sakit. Ngunit ngayon ay nagbibigay naman ng isang bagong liwanag. Ang pag-alis ni Doña Esmeralda mula sa gitna ng krisis na kinukumpirma ang kanyang pagkatalo sa korte at ang pagkawala ng kanyang imperyo ay isang tahimik na pagtatapos para sa isang buhay na puno ng ingay at pag-aari.
Ang kanyang huling tingin kay Tala ay hindi na puot, kundi isang kawalan, isang bakanteng lalagyan na dati ay puno ng kasakiman. Ang mga papel na nagpapawalang bisa sa kanyang titulo ay nagbigay daan kay Lolo Ben upang muling mabuhay ang tunay na diwa ng Valderrama. Ngunit mas pinili niyang ipamuhay ang isang payak na buhay kasama ang kanyang pamangkin at ang kanyang bagong apo sa karinderya. Sa maliit na kainan na ngayon ay mas lalong sumisikat dahil sa kwento ng muling pagkabuhay, ang isang kakaibang seremonya ay nagaganap. Hindi ito pagdiriwang ng tagumpay sa negosyo, kundi isang simpleng hapunan na pinagsama ang tatlong henerasyon. Nakaupo si Luwalhati sa isang mataas na silya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Tila nakuha niya ang ningning ng isang tunay na bituin. Sa tabi niya ay si Rafael, na ngayon ay mas kalmado, mas matatag, at ang kanyang mga kamay ay marunong nang humawak hindi lamang sa mga papeles, kundi pati na rin sa simpleng kutsara. Lolo Ben, ang sinigang na ito ay ibang-iba sa lasa ng sinigang na kinakain ko nung bata pa ako. Ang sabi ni Rafael na tinitingnan ng kanyang ina, si Tala, na abalang naglalagay ng kanin sa kanyang plato. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pagpapakumbaba. Parang may kulang sa lasa noon, pero ngayon, nararamdaman ko ang lahat. Ngumiti si Tala, isang ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pagkain ay hindi lamang tungkol sa tamang sukat ng asim o alat. Rafael, ito ay tungkol sa kung sino ang nagluto nito at ang estado ng puso niya noong oras na yon. Ang katahimikan ay pumalibot sa kanila, hindi isang nakababahalang katahimikan, kundi isang katahimikan na puno ng mga hindi na kailangang salita. Naintindihan ni Rafael ang pahiwatig. 7 taon siyang nagpalamig sa kanyang sarili. Binigyan ng kulay ang buhay ng iba, gamit ang pait at kasinungalingan, habang ang totoong pag-ibig at lasa ay nasa tabi lamang niya. Tumingin si Rafael kay Tala, at sa pagkakataong ito, wala siyang tinago. Alam kong hindi ko kayang bawiin ang mga taon na nawala. Ang takot ko noon ang nagturo sa akin kung gaano kakahalaga. Hindi ko hahayaan na kailanman ay maging hadlang ang aking nakaraan para sa inyo ni Luwalhati. Babawiin ko ang tiwala mo, Tala, hindi sa pamamagitan ng yaman, kundi sa pamamagitan ng bawat araw na ipapakita kong mas karapat-dapat ako sa inyo. Hinawakan ni Tala ang kamay ni Rafael sa ibabaw ng mesa, isang bahagyang pagdampi na nagpapaalala sa kanila ng isang matagal nang nakalimutang koneksyon. Hindi ito ang pagmamadali ng isang binata, kundi ang pag-iingat ng 2 taong nakatagpo ng kanilang sarili pagkatapos ng matinding bagyo. Ito ay isang paghawak na nagpapahiwatig ng may pag-asa pa. Rafael, ang sagot ni Tala. Ang kanyang tinig ay malumanay, tila isang daluyan ng tubig na dahan-dahang umaagos. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na desisyon. Ito ay isang mahabang proseso ng pagtatanim at pag-aalaga. Hindi kita pipilitin, ngunit kung handa ka talagang maging tatay at maging kaibigan, magsimula tayo sa pagluto ng hapunan bukas nang magkasama. Huwag para sa negosyo, kundi para sa atin. Napangiti si Rafael, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang ngiti niya ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagpapasalamat kay Tala ay hindi maipahayag ng salita. Ang huling tanawin ay hindi tungkol sa pag-aari ng mga gusali o paghaharap sa mga kalaban. Ito ay tungkol sa isang munting lamesa sa karinderya, kung saan ang 3 pusong nagdusa ay sa wakas ay naghahanap ng kapayapaan. Ang bawat pagtikim nila sa sinigang ay tila isang paglilinis sa kaluluwa, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto, kundi ang pag-ibig na may kakayahang magpatawad at ang pag-asa na may kakayahang magsimula muli.